Okay, magandang umaga po. Actually, sa Pasay ay hindi po Pastor Dan tawag nila sa akin. Tawag nila sa akin Pastor Dan Lloyd. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi ko- nawala. Sandali lang po. Anyway, gusto ko pong mag-start kasi i-cover ko po yung Genesis to Revelation. So, ilang books po ang Bible? 66. Kung isang minuto, isang oras din po mahigit. Okay, kaya kailangan ko pong bilisan. Gusto ko pong ipakita sa inyo yung post ko po last Feb 14. Sapagkat nung Feb 14 ay anniversary po namin yan, 34th anniversary, wedding anniversary namin ng asawa ko. Kaya lang, nung nag-post po ako, yung mga nag-respond, yung respond po ng mga tao ay get well soon, Pastor Dan. So, hindi po nila nakikita yung context ng aking pinost. Simple lang, nakalagay our story almost 5 years ago. Now shared on our 34th. Yan. Pagkatapos, galing po ito sa post ng anak ko na ang title, To Be Loved Like This. Nilagay niya po yung context. It was COVID season when he was fighting for his life. And the only thing keeping him going was my mom. Pagkatapos, pinost niya po yung conversation namin. Ang anak ko, ako po yung dad. Sabi, Dad, kamusta? Sabi ko po, worried about mama. 2 nights ago, I am so weak and thought of dying. Binura po yan kasi ang nakasulat po dyan, atin-atin lang po ito Pastor June. Kasi Pastor June died at age 52. Kaya po, parang thought of dying like Pastor June at age 52. I look at Mama asleep and told God she is my reason to live. Kaya po, ang title niya is To Be Loved Like This. So may mga reaction na out of context. Nakita lang po nila isang picture. Pagkatapos, get well soon, Pastor Dan. Hanggang kahapon po, meron pong nagme-message sa akin, get well soon. So hindi po nila nakuha yung right context. The same thing is true with the Word of God. So ready na po kayo? Cover ko po yung salita ng Panginoon. Bakit ayaw? From Genesis to Revelation. Ay, hindi naka-on. Sorry. Okay. Kagaya po nito. Palagi po ninyo itong naririnig. Every time na meron pong gathering, prayer meeting, worship celebration, tatlo na tayo. Pwede na tayo magsimula. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, where 2 or 3, ayan, pwede na raw magsimula sapagkat nandyan na ang presensya ng Panginoon. Tama? Pero ang totoong context, pag binuksan niyo po yung Bible niyo, may mga, naman po yan, title. Kahit walang title, pero tingnan niyo po yung totoong context. Ang context is dealing with a sinning brother. Yan. Kapag nagkasala yung iyong kapatid, anong gagawin ninyo? Kaya po, ang context po nito, hindi po sa gathering o sa prayer meeting o anumang gathering po na kapag na sinasabi po, 5 na tayo, pwede na tayo magsimula sapagkat nandito na ang presensya ng Panginoon. Di po ba? Kahit mag-isa ka lang, nandyan ang presensya ng Panginoon. So ginagamit po siya out of context. Kaya ngayon po, yan. Titingnan po natin yung tamang konteksto ng salita ng Diyos from Genesis to Revelation. Ready na kayo? Okay, excited na rin po ako. So, alam niyo na po yung Genesis chapter 1, 2, 3, 5. Pag binuksan niyo po yung Bible niyo sa Genesis chapter 5, isasarado niyo uli. Why? Bakit? Kasi sample, verse 3, when Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image. And he named him Seth.
Verse 4, after Seth was born, Adam lived 800 years, and he had sons and daughters. Altogether, Adam lived a total of 930 years, and then he died. Pagkatapos, ganun na naman. Si Seth, ganun na naman. So, puro pangalan po yan. At kung ilang taon po silang namatay. At sino yung kanilang naging anak? So, genealogy. So, wala pong kwento. Kaya isasarado nyo lang. Pero, alam niyo po ba, sinamarize po ng Panginoon yung Bible in this chapter. Tingnan niyo po. Ang ibig kasing sabihin ng Adam, napakaganda po. Pag Hebrew name, mayroon pong ibig sabihin. Tama? Adam means man. Seth means appointed. Enos meant mortal. Kenan, sorrow. Mahalalel, the blessed God. And then, Jared shall come down. Enoch, teaching. Methuselah, di ba? Kailangan munang mamatay ni Methuselah bago po darating yung flood. Because ang pangalan niya, ibig sabihin, his death shall bring. Pagkatapos, Lamech, despairing, they hopeless. Noah, rest and comfort. Tingnan niyo po isa-isahin po natin. Man is appointed to die. Nababasa niyo po yan sa New Testament? Sorrow, nakakalungkot. But the blessed God shall come down, teaching, his death shall bring the despairing rest and comfort. Grabe, no? Chapter 5 pa lang, nandun na po yung buod ng buong Bible. The blessed God shall come down. Anong sabi po? Kayo mga nabibigit ng luba, lapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng... Yun din po yung sinabi ni Jesus. And I will give you rest and comfort. Okay. So Genesis chapter 5. Next. Okay. Luke chapter 24-27. All scriptures are concerning Jesus. Tama po ba? Kasi on the road to Emmaus, wala pong pangalan yung mga disciple, tagasunod ni Jesus. Pagkatapos sabi doon, and beginning at Moses and all the prophets. So pag binuksan niyo po yung Bible ninyo, sino pong sumulat ng 5 first books of the Bible? Moses. And the rest, mga prophets. So lahat po ng scriptures has something to do with Jesus. Kaya okay. So, yung salita ng Diyos, mahalaga po ba? Naunawaan po natin kanina kung gaano kahalaga po yung salita po ng Panginoon. Alam ko po, lahat po dito nagbabasa na ng salita ng Diyos. Tama? Love na love po natin ang salita ng Diyos. So, kailangan lang po nating makita yung tamang konteksto upang ma-enjoy po natin. At talagang maunawaan po natin ng gusto yung salita ng Diyos. Yes, it is by revelation. Pero tandaan niyo po ito paano po tayo naligtas? Sapagkat narinig po natin, sapagkat meron pong nagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Nagpunta po ako ng Cagayan de Oro. Shinare ko po ito. Alam niyo po, after ko pong mag-share, nag-meeting po yung mga elders sa Cagayan de Oro. Pagkatapos, pinatawag po ako. Sabi ko, ano kaya yun? Sabi po nung isang general na member doon, Pastor, first time ko pong marinig yung tinuturo nyo. Pero naniniwala po ako, yan po yung totoo. Pwede po ba mag-stay po kayo dito for 1 week at turuan nyo po kami ng ganyan? Hindi ko mabuksan yung aking iPad. Notes. Okay, Genesis chapter 5, Genesis 12 na po tayo. Mabilis po ba? Okay, tama lang. So Genesis chapter 12 to 50 is about Abraham hanggang kay Joseph. And sa verse 2 and 3, ito po yung covenant ng Panginoon o ang tawag Abrahamic covenant.
Tingnan niyo po yung gagawin ng Diyos sa buhay po ni Abraham. I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. You shall be a blessing. I will bless those who bless you. Curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Nakalagay po ba dyan kung ano yung gagawin ni Abraham para pagpalain siya ng Diyos? Wala. Ito lang po, ang kasama sa kasunduan, yung gagawin ng Diyos para po kay Abraham. May ni-require po ba ang Diyos kay Abraham para siya po ipagpalain? Wala. So, pinagpala po si Abraham, ito rin po sabi, I will make you exceedingly fruitful, make you nations, I will make nations of you, kings shall come from you, I will establish my covenant between me and you, your descendants after you and their generations for an everlasting covenant. To be God to you and your descendants after you. Yan. I will. It is an everlasting covenant. Okay, from Genesis 12 to Exodus chapter 18. Pakisabi nga, ay salamat na sa Exodus na. Okay, the promised blessing was guaranteed only to those who were of the family of Abraham. Kapag bahagi ka ng pamilya ni Abraham, ikaw ay pinagpala. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil sumusunod ka sa Diyos, kundi dahil nasa lahi ka ni Abraham. Kayo po ba'y nasa lahi ni Abraham? And you shall be circumcised. Ang palatandaan po na nasa lahi ni Abraham ay circumcision. Okay. Pinagpala po kahit ganito po yung buhay ng mga Israelita. Bayang pinili ng Diyos. Pangalan pa lang, ang ibig sabihin ng pangalan niya, yun ba yung pinagpala ng Diyos? Mandarambong, mandaraya, deceiver? Kilala niyo po si Simeon? Levi? Kapatid po nila si Dina, ni Rape. Pagkatapos po, pumunta po sila dun sa lugar, sa Shechem. At sabi, papakasalan naman namin si Dina. Huwag kayong mag-alala. Papakasalan na pananagutan namin. Okay. Sabi po nung dalawa, hindi pwedeng ipakasal yung aming kapatid kung hindi kayo tuli. Magpatuli muna kayo. Yun nga ang ginawa. Nagpatuli po yung mga kalalakihan. At habang bagong tuli po yung kanilang mga kalalakihan, minasakir po sila ni Simeon and Levi. Grabe, no? Tapos priestly. Diyan din si Aaron. Yung mga high priest diyan galing. Yung mga priest diyan galing. Mga naglilingkod sa church diyan galing. Okay. Kilala niyo po si Ruben? Ha? Ayun, si Ruben Pesebre. Okay. Si Ruben po, sinipingan niya yung asawa ng kanyang tatay. Si Judah naman, sinipingan niya yung asawa ng kanyang anak. Yan ba yung chosen ng Panginoon? Si Joseph, kilala niyo? Si Joseph po, maraming asawa. Si Joseph po, tumanggap ng wedding payola at nagtago sa pangalang Jose Velarde. Kilala niyo na? Joseph Estrada pala yun. Oh. Okay. Tingnan niyo po, pinagpala sila, pinili sila ng Diyos kahit ganito yung mga buhay nila. Kaya pakisabi nga sa katabi mo, may pag-asa ka. Hindi, ayusin po natin. Ilagay po natin sa order. Sabihin mo po, sa kanan mo, sa kanan, may pag-asa ka. Yeah. Okay, sa kaliwa naman, sa kaliwa. Sa kaliwa, mas lalo ka na. Yeah. So, hindi po dahil sa
mabubuti po tayo na pinagpapala tayo ng Panginoon. Kung ang basihan, kabutihan, wala na po. Si Ate Hazel lang siguro pwede, no? Okay. Sige, tuloy po natin. So, Exodus, ganun po yung buhay ng mga Israelita at lagi po silang nagrereklamo. Mababasa niyo po yan, chapter 14, 15, 16, palagi po silang nagrereklamo. Tama? Kahit na po nagrereklamo, inati pa rin ng Diyos ang dagat. Kahit nagrereklamo, wala bang tubig? Binigyan ng tubig? Ang pait naman. Yan. God makes bitter water sweet. Kahit reklamador, binibigyan po sila ng tinapay araw-araw ng Panginoon. Yan. The community quarrels, grumbles, complains against Moses again, even threatening to stone him to death. Anong ginawa ng Panginoon? God provides for them from the rock, meets their need again. Kaya nga sabi ni Pastor Moniz kanina, Pastor Alex, grabe yung biyaya ng Panginoon, makikita mo. In all scriptures, yung biyaya, yung pagmamahal ng Panginoon. O, ito na. Exodus chapter 19. And all the people answered together. Sabay-sabay po sila at sinabing, lahat ng pinag-uutos ng Panginoon, lahat ng pinagagawa ng Panginoon ay gagawin namin. All the Lord has spoken, we will do. So hindi po, yes, noong time ni Abraham, nakipagkasundo ang Panginoon kay Abraham. At sabi na pang, ito ang gagawin ko, ito ang gagawin ko, ito ang gagawin ko para sa iyo. Ngayon naman, ang sabi ng tao, lahat ng ipinag-uutos mo, Panginoon, gagawin namin. Then he took the book of the covenant and read in the hearing of the people, and they say, all the Lord has said, we will do and be obedient. At gumawa po sila ng kasunduan. Agkatay po sila ng baka. Pagkatapos yung dugo ng baka, hinati po nila sa dalawa. Yung isang nasa planggana ay winisik po nila dun sa altar na ginawa po nila. Yung isang planggana ng dugo, winisik po nila sa mga tao. Yun po yung paggawa ng covenant at that time. Parang sinasabi mo, kapag hindi ako tumupad sa kasunduan, mamamatay ako kagaya ng baka. So ano pong nangyari? Nabago na po. Nagkaroon ng bagong kasunduan. Kung kanina, yung Abrahamic covenant, I will, sabi ng Panginoon, ngayon naman, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Tandaan niyo po tandaan niyo po yung word na ito, if you. Ano po yan? Mosaic covenant. Kanina, Abrahamic covenant, I will. A Mosaic covenant, if you, gawin mo to at gagawin ng Diyos yung kanyang part. Gawin mo muna yung part mo at gagawin ng Diyos yung kanyang part. Okay. Tingnan niyo po. Spot the difference. Before Sinai and after Sinai. Cain kills his brother and God protects him. The Israelites cry out to God about their hardship and He delivers them. The Israelites complain about the Egyptian and God delivers them. The Israelites grumble about the bitter water and God gives them good water. Israelites whine about the lack of food and water and God feeds them supernaturally. Before Sinai.
Before sabihin ng mga tao, sige Lord, lahat ng pinag-uutos mo, gagawin namin. At pagkatapos yan, yung dugo po nung baka, sinabog po o winisik sa mga tao. Alam niyo po, after Sinai, simple lang po, merong tatay na magluluto po siya at kumuha po siya ng mga sticks. Bawal. A man picks up sticks on the Sabbath and God says, kill him. Ano nangyari? Kaya si Ed Lapis na nagugulat. Parang iba yung Diyos sa Old Testament, iba yung Diyos sa New Testament. Hindi niya maintindihan kasi hindi niya nakukuha yung right context. The Israelites complain about their hardship and God sends fire and kills them. Bumagsik ba ang Panginoon? The Israelites complain about the Canaanites and 10 are immediately struck down. At pagkatapos yung isang generation, naubos. Israelites grumble about the bad food and God strikes them down with a plague, killing many. Israelites whine about the lack of food and water and God sends a plague of snakes and kills many. Parang nag-iba ang Panginoon, parang galit na galit siya. Naririnig niyo po, God is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Diyos, tama po ba? Ano po ang nagbago? Yung covenant. Yung covenant, yung mga tao. Ang lakas ng loob, gagawin namin. Alam niyo po, sabi ko, ang yabang na itong mga to. Si Eva at Adan nga, isang utos lang. Sumablay pa. Pagkatapos ito, 10. Hindi lang po yan 10. Pag tinotal niyo po, lahat yan, 600 plus po yan. 613 commandments. Kaya? Break lang po bubuksan ko lang. Kaya niyo pa po? Okay, nakainom ng kape. Kanina, ni-ready ko na. Paglapag ko po dito sa pulpitong ito, nawala. Yon. Thank you, Lord. Okay, sana po akong book. Okay, Exodus. Okay, bibilis-bilisan ko na po kasi alam ko pong gutom na kayo. So, Exodus chapter 19 hanggang Matthew 26, 26 to 28. Pakisabi, ay salamat, nasa New Testament na. Okay, yan na po. Yan. Exodus chapter 19 hanggang Matthew 26, 26 to 28. Simple lang, the law was given through Moses, grace and truth came through our Lord Jesus Christ. Okay, so from Exodus chapter 19 hanggang Matthew chapter 26, actually, ano po yung Matthew chapter 26, 26 to 28? Ano po yan? Celebration of the Lord's Supper. Ini-introduce pa lang ni Jesus yung new covenant. This is the new covenant of my blood. Tama? Wala pa po dun yung new covenant. Ang problema po sa Bible po natin, wala nang may dalang Bible, naghahanap ako. Ito po ang problema. Yan. Pag binuksan niyo po yung Bible, after Malakay, meron pong isang page na nagsasabing New Testament. Ibig sabihin, New Covenant.
Pero wala pa po dun yung New Covenant. Ini-introduce pa lang ni Jesus yung New Covenant. Wala pang effect yung New Covenant kasi hindi pa siya namamatay. So yung mababasa po natin mula po Exodus chapter 19 hanggang Matthew, Mark, Luke, John na hindi pa po patay ang ating Panginoon is the Old Covenant of the Law or Mosaic Covenant. Nakuha niyo po? Romans chapter 10 verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. 2 Timothy chapter 2:15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Asan po yung division? Kanina, before Sinai and after Sinai. Ngayon naman po, ang division is the cross. Before the cross and after the cross. Ibang-iba po at maguguluhan po tayo kapag hindi po natin alam yung division. Sample. Paano tayo pagpapalain ng Diyos? Oops, tingnan niyo po ha. If you. Paano tayo pagpapalain? If you fully obey and carefully follow ilan? Lahat. Pagpapalain po tayo if we carefully obey and carefully follow all. Fully obey, carefully follow all. Lahat ng pinag-uutos ng Panginoon, susundin po natin, tayo po ay pagpapalain. Pagkatapos mong gawin yung part mo, God will do His part. Sino pong mauuna? Ikaw muna. Gawin mo muna yung part mo and God will do His part. Pero ngayon po, ayan, ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang nauna, at dahil sa kanyang ginawa, ikaw ay pinagpala. Christ has redeemed us from the curse of the law, having became a curse for us. Curse is everyone who hangs on a tree. Para ano? Para yung pagpapala ni Abraham might come upon the Gentiles. Gentile ka ba? Kanina sabi nyo, lahi kayo ni Abraham. Ano ba talaga ang tunay? So yung pagpapalang binigay ng Diyos kay Abraham, matatanggap po natin, mararanasan po natin tayong mga mananampalataya ni Kristo Jesus. Kaya pakisabi nga, parimain mo yung katabi mo, pinagpala ka pala. Okay, at upang maunawaan po natin ang salita po ng Panginoon na binabasa po natin, the Bible is written not to us, but the Bible is written for us. Pag magbabasa po kayo, ano ba yung ano, para sa kanino ba yan sinulat? Okay, ito po yan sa mga Hudyo, sa mga Hintil, at sa mga believers o sa church, body of Christ. Halimbawa, bubukas po kayo ng book of James. Kitang-kita nyo na po, pag buklat nyo to the 12 tribes of Israel. So, hindi para sa atin yan. Para sa mga Hudyo yan na nakakalat. Kaya yung message doon ay hindi para sa atin. Alam niyo po ba? Si Paul lang po ang boldly nagsabi, siya daw ay apostle to the Gentiles. Special yung calling niya. At sabi niya, si Peter, yun si Peter, apostle siya para sa mga Hudyo.
Si Paul, apostle to the Gentiles. Kaya special yung calling ni Paul at isinulat niya po napakaraming books, letters para po sa atin. Alam nyo, kapag pinaghalo-halo niyo po yan, mas lalo po kayong malilito. Sino po apostle nyo? Si Kibuloy. Ay, hindi. So, halimbawa, isang tanong, ang Bible merong dalawang sagot. Alin dito? Isang tanong lang, what must I do to be saved? May pastor, ang pinapangaral niya, keep the commandments. Meron naman, okay. Pero ang Community of Praise Network of Churches, ang pinapangaral po natin, ito. Tama? O bakit merong dalawang sagot? Matthew 19, kailan po nagsisimula yung New Covenant? Matthew 26, naalala niyo po yon? Ito, 19 pa lang. Alam niyo po kung sino nagsabi nito? Si Jesus mismo. May lumapit, di ba? Rich young ruler. Paano ako maliligtas? Ano sabi ni Jesus? 10 Commandments. Hello? Pagkatapos po niyang mamatay sa krus, nabuhay na muli, umakyat sa langit, the same question. Paano maliligtas? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. May nagbago? Paano tayo pinagpala? Before, ito muna gagawin natin para pagpapalain tayo ng Diyos. Ngayon, pinagpala na tayo ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Sa Old Covenant, if you, naalala nyo? If you follow, if you pay attention, if you make, if you obey, if you disobey, if you listen. Pero sa New Covenant, grabe, no? It is finished. Tapos na. Pinatawad ka na. Pinagaling ka na. Pinagpala ka na. Righteous ka na. Holy ka na. Mighty ka na. Accepted ka na. At ikaw ay grabe yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kaya paano na po tayo mananalangin? Lord, pagpalain niyo po ako. Sige na po. Sasabihin ng Panginoon, ay, matagal na kitang pinagpala, anak. Lord, pagalingin niyo po ako. Matagal na kitang pinagaling. Hindi lang po natin naiintindihan. Hindi natin nakukuha yung konteksto ng Bible. Kaya minsan nalilito po tayo. You are accepted. You are loved. At yung greatest revelation para po sa ating mga mananampalataya is this. Sabi ni Paul ito, the greatest revelation na tinago po ito from ages, from generations, and now is being revealed to the Gentiles. Ano po yun? Christ in you, the hope of glory. And as Christ is, so are we in this world. Nakita niyo po ba? Pinagpala po ba ang Diyos? Righteous po ba? Holy po ba ang Diyos? At yung banal na Diyos nananahan po sa atin. Kaya mababago po even yung ating pananalangin. Lord, samahan mo po kami. Salamat, Panginoon, kasama ka namin. Yung presensya mo ay nasa sa amin. At kapag kasama ka namin, protected kami.
Gets nyo? Okay, next is tithing and giving. Pasensya na po kayo mga pastor. Ngayon pa lang humihingi na po ako ng tawad na... Palagi po nating kino-quote Malakay chapter 3 verse 10. But take note, if you, ayan na naman, if you do these things, I will surely bless you. Pag ginawa mo yan, sabi, test me in this. Pag ginawa mo yan, bubuksan ko ang durungawan ng langit at wala kayong sukat Paranaque Community of Praise. Grabe. Wala kayong sukat na paglagyan ng pagpapala ng Panginoon. Kapag ginawa nyo to, sino po dito? Faithful na tither. Pare-pareho po ba tayo? Minsan sumasablay po tayo. Di po ba? Kapag ang tao ay nagigipit, okay. Bahala na po kayo. Paano tayo magbibigay ngayon? Okay po. Basahin po natin together. Ready, begin. Ano pong pinoprovide ng Panginoon? One, seed. Para saan yung seed? Para pagtatanim. Di ba? Itatanim mo yung seed. Pero hindi lang seed yung binigay, pati bread. Pati increase. At ano pong resulta? A harvest of generosity in us. Ano magiging resulta po sa atin? Magiging generous po tayo. Right context. Naku, kaya siguro ako, kasi kulang yung tithe na binigay ko, kaya pinapalo ako ng Panginoon. Forgiveness. Iba sa Matthew chapter 6, iba rin sa Ephesians chapter 4. Paano tayo magpapatawad? If you forgive them their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Ito na naman, ano po ito? If you, kapag ginawa mo yan, ayan. Kapag nagpatawad ka, patatawarin ka rin ng Diyos. Kaya dapat magpatawad ka na. Pero tingnan niyo po ito pagdating sa sulat ni Paul. Sino po si Paul? Apostles to the Gentiles. Ang sabi po ni Paul, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Sino po nauna dito? Ang Diyos. Sino po nauna dito? Ikaw. So, kailangan po nating maunawaan, under the new covenant, ang Diyos po ang nag-i-initiate. At tinatanggap lang po natin yung mga bagay na tinapos na ni Kristo Jesus para po sa ating mga buhay. Sabi ko po kanina, from Genesis to Revelation. Pakisabi po, ay salamat, matatapos na si Pastor. May natututunan po ba tayo? Revelation, letter para sa church. Sa chapter 2, church at Ephesus. Okay?
Para makuha natin yung context. Sabi ng sulat, I know your deeds. Alam ko yung mga ginagawa nyo. Hardworking yung mga members ng church. Nagpapatuloy. Hindi tumitigil. Masisipag. Sanay masipag. Yeah. You cannot tolerate wicked people. Mababait. Maayos. You have tested those who claim to be apostles but are not. Chine-check din po nila yung salita ng Diyos. Mali yung sinasabi mo. Persevered, endured hardship. Diba? Parang nahihirapan na pero nagpapatuloy pa rin. For the sake of Christ and the church. Endured hardship for my name and have not grown weary. Hindi napapagod. Hindi po ito buhay ng pastor, ha? Baka isipin nyo, pastor, ito hindi po. But verse 4, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Sa ibang translation, you have forsaken your first love. O yan, pastor, nakakalimutan natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Pakinggan niyo po kung maigi. Sa Greek kasi ng love ay maraming ibig sabihin. Depende kung yung love po nakasulat dyan is either eros, phileo, agape, storge, ano pa isa doon? O basta yun. Ito po, yung love na ito, it's agape. Yung love you had at first is protos agape. The primary love, hindi ng tao sa Diyos. Yung primary love ng Diyos. Pwede pa lang, sipag-sipag po natin sa gawain, nagpapatuloy po tayo, binibigay po natin ang buo nating lakas at oras sa gawain ng Panginoon. Pero na-miss po natin yung the most important thing. Nasabi nga ni Pastor Alex, na itong bagay na ito yung napapaloob sa salita ng Diyos. Kanina sabi niya yung grace ng Panginoon. Pero pag pinag-usapan yung grace ng Panginoon, hindi mo maiiwalay yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi Jesus po ay nakabitin dun sa cross. At yung kanyang mga disciples ay nagtago na. Isa lamang po yung disciple ni Jesus yung nandun. Anong pangalan niya? Dan Lloyd. Dan Lloyd. Alam niyo po bakit si John lamang yun nandun? At wala si Peter. Si Peter medyo at a distance pero nagtatago. Samantalang si Peter sabi niya, love na love kita, Panginoon. Handa ko ibigay ang buhay ko sa iyo. Hindi ka mahuhuli. Akong bahala sa iyo. Dadaan muna sila sa akin. I love you forever. Pero pagdating ng kagipitan, hindi ko kilala yan, ha? Hindi ko kilala yan, hindi ko kilala yan. Pero si John lamang po. Kaya nga po, meron tayong tinatawag, Juan de la Cruz. Sa English po ng Juan de la Cruz is John of the Cross. Ay, ngayon niyo lang nalaman. Diba? Juan de la Cruz. John of the Cross. John of the Cross. Bakit po hindi natinag si John? Ang sikreto niya, mababasa niyo lamang po sa Book of John na siya po yung sumulat. Ang tawag niya sa sarili niya, John the Beloved. Ako si John. Mahal na mahal ako ng Panginoon. One thing is needed. Isang bagay, kabuuan,
ng salita ng Diyos ay yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga ibinigay niya si Jesus eh. Kaya ibinigay niya po si Jesus. Kailangan po nating makita yung right context ng Bible. From Genesis to Revelation. It's all about Jesus. Pero it's all about the love of Jesus para po sa atin. Pwede po ba tayong tumayo? Tuturuan ko lang po kayong umawit. Pwede po taas niyo po ang inyong dalawang kamay. Sabayan niyo po ako. I receive your love. I receive your love for me. I receive your love. I know I am accepted. I receive your love. I receive your love for me. I receive your love. I know I am accepted. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Salamat po, Panginoon, sa kasaganahan ng inyong pagmamahal sa aming mga buhay. Salamat sa iyong salita. In Jesus' name, amen.